kapatid na gusto mo mag-iyak, hindi ka makaiyak, at tila baga tuyong-tuyo ka. But then the question is, sino ang umalis? Sino ang lumayo? Ang Diyos ba o ikaw? Mga kapatid, ang Panginoon, malayo pa lang, na bumalik mga kapatid, yung prodigal son, malayo pa lang. Hindi niya na inantay na lumapit ang prodigal son. Ang Ama mismo ang pumunta sa prodigal son. Hindi nang palakan mga kapatid, kung hindi patakbo. Amen. Ang Diyos, kapag nakikita niya tayo na nakisala minsan, nanaligaw minsan ng landas, at nakikita niya tayo na tayo ay pabalik sa landas sa kanyang tahanan, malayo pa tayo mga kapatid, tatakbo ng Panginoon upang salubungin tayo. And everybody say amen. So mga kapatid, ang puso ni David ay laging nananalangin sa Diyos. Second category mga kapatid, kung nais natin na ang ating puso ay magiging kagaya ng puso ng Diyos, dapat ang puso natin ay pusong mapanalangin. And everybody say amen. Amen. Ganon din ang ating Panginoon. Jesus was also a man of prayer. He made it a point to often slip away to pray privately. Mga kapatid, ang puso ng ating Panginoon, paralel sa puso ni David, puso ng Diyos. Kung si David, mga kapatid, ay nananalangin, ang ating Panginoon, which has a parallel heart with David, ay nananalangin din mga kapatid sa panahon na siya ay minsan kasama ang kanyang mga alagad, o may mga panahon mga kapatid na naghihiwalay siya upang manalangin siya na nag-iisa. Doon sa Garden of Gethsemane mga kapatid, sinabihan niya ang kanyang mga alagad, antay kayo rito, pupunta na ako doon at mananalangin. Okay? So, parallel po ang heart ni David at saka ng ating Panginoon. We love to pray. Kamusta ang puso natin? Do we have a parallel heart with Jesus and with David? Ang puso ba natin ay yung pusong laging nananalangin? O nananalangin lang mga kapatid tuwing kakain? O nananalangin lang mga kapatid tuwing napalagay tayo sa isang alanganing sitwasyon? No mga kapatid, we have to pray without ceasing. Hindi naman ibig sabihin na sa lahat ng panahon ay tayo nananalangin. Ang pray without ceasing, ang ibig sabihin dito, let our heart be in the mood of prayer all the time. Na ang ating puso ay laging nasa mood na mananalangin. Sometimes mga kapatid, ang ating panalangin ay maaaring breath prayer. Yung breath prayer mga kapatid, yung mga prayer na parang isang hingahan lang. Ang ibig kong sabihin, usually nagkakaroon tayo ng breath prayer mga kapatid sa panahon ng aksidente. Panahon na may nagpapatakbo ka ng mabilis mga kapatid, namamaniho ka, may tumawid na kambing mga kapatid, in Jesus' name, yan ang mga breath prayer. Kikita mo na, ma-aksidente na yung sasakyan, Panginoon, yan ang mga breath prayer. Very effective yan mga kapatid. Praise God. So, let our hearts be in the mood of prayer always. For it to be in line with God. For it to be parallel with the life of the heart of Jesus. For it to be parallel with the heart of David. Dapat ang ating puso ay always in the mood of prayer. And everybody say amen. Amen. The third category mga kapatid, kung bakit ang puso ni David ay parallel sa puso ng ating Panginoon. Because David loved to praise the Lord. Dahil si David, mga kapatid, ay may pusong nagpupuri sa Diyos. Psalms 119, 164, mga kapatid, 7 times a day, I praise you. Sabi ni David, 7 beses sa isang araw, ako'y pumupuri sa iyo. Ganyan din ba ang ating pagpupuri sa Diyos? Palagay ko mga kapatid, hindi. Bakit? Panahon ng pagpapasalamat, panahon ng testimony every Sunday, panahon ng yapuan. Sabi ni Brother. Pag panahon ng mga kapatid na magpapasalamat tayo sa Diyos, panahon na magbibigay tayo ng ating patutuo, panahon na magpupuri tayo mga kapatid, minsan nahihiya tayo. Praise God. Say, he praise God because His righteous judgment. Si David ay nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, dahil ang judgment ng Panginoon ay makatwiran. He praised God, mga kapatid, because of His greatest and loving kindness. Psalms 95, 1-7. Sorry mga kapatid, wala akong na-prepare dahil sinabi ko na sa inyo, nag-crash down ang ating hardest mga kapatid. But anyway, hallelujah, alam ko mga kapatid, that we are always ready. Our heart is always open for the Word of God. Hallelujah. So David loved to praise the Lord. He was determined to sing praises as long as he lived. Psalms 104 verse 32.
victory. Sabi ng Psalms 104 verse 33, I am determined, Lord, to sing praises to you. Hallelujah, as long as I live. Habang ako'y buhay, Panginoon, habang ako'y may hininga, I am determined to sing praises to your name. Handang-handa ako, Panginoon, magpuri sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng karamdaman. Handa ako, Panginoon, magpuri at magpasalamat sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ganon din, paralel ang puso ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, He did on one occasion publicly in prayer, Matthew 11:25-26, ng ating Panginoon ay nagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. As He did with His disciples in songs, Matthew 26:30, nag-aawitan po sila, mga kapatid, kasama ang kanyang mga alagad. So, ang puso ng ating Panginoong Jesus ay paralel sa puso ni David, na dapat ganyan din ang ating puso, paralel sa puso ng ating Panginoon, paralel sa puso ni David. And everybody say amen. Amen. Do we love to sing praises to the Lord? Do we delight in the singing praises to God in songs? Mga kapatid, hindi mapagkakaila na sa panahon ng praise and worship, sa pag-aawitan natin, nagpapalakpak tayo, tumatalon tayo, sumasayaw tayo, dahil nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Isang tanda, mga kapatid, na ang ating puso ay paralel sa puso ng Panginoon, na ang ating puso ay paralel sa puso ni David, sapagkat tayo po ay marunong magpuri sa ating Panginoon. Do we take time to praise God in our prayers? Kumukuha ba tayo ng pagkakataon ng panahon na pasalamatan ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah, sa ating mga panalangin. Sometimes, mga kapatid, nakakalimutan natin ang magpasalamat sa Diyos. Sabi ni Brother Rom, na naalala ko nung nakaraang Merkules, dalawang words ang napakahirap sabihin. Tatlo. Yung isa dalawa, yung isa nag-isa. O, apat, dalawa. Thank you at I'm sorry. Mahirap magsabi ata ng thank you. Mahirap din magsabi ng I'm sorry. But anyway, mga kapatid, in whatever state we are, kung ano man ang sitwasyon na nandun tayo, ano man ang sitwasyon ng ating kalagayan, dapat marunong tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Dapat marunong tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God, for our hearts to be parallel with the heart of God, for our hearts to be parallel with the heart of David. And everybody say amen. Amen. Saan ka man sumisimba, saan ka man naroroon, let your praises be made known unto God. Hayaan mo na ang iyong pagpupuri ay lalamhang mutawi sa iyong bibig upang purihin at pasalamatan ng Diyos. Fourth category, mga kapatid, for our hearts to be parallel with the heart of God. David loved unity among brethren. Ang puso ni David, mga kapatid, ay mayroong fellowship, pagkakaisa sa kanyang mga kapatid, pagkakaisa sa kanyang mga kaibigan, pagkakaisa sa mga mananampalataya. Ang sabi niya, mga kapatid, in Psalms 133 and verse 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Kung gusto natin na ang ating puso ay magiging paralel sa puso ng Diyos, ibigin natin ang ating fellowship sa bawat isa. Ibigin natin ang ating pagsama-sama. Ibigin natin ang ating pagkakaisa, mga kapatid, sa pananampalataya. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ganon din ang ating Panginoon, paralel sa buhay, sa puso ni David, mga kapatid. Hallelujah! Jesus also loved unity. He prayed diligently that His disciples might be one in John chapter number 17. Ang sabi niya, O Diyos, ako'y nananalangin na pagkaisahin mo ang aking mga alagad. Kung paano tayo isa, nawa ang aking mga alagad ay magkakaisa din sa lahat ng kanilang mga gawain. Mga kapatid, napakahirap ata kapag ikaw ang isang leader, mga kapatid, na ang iyong mga tagasunod ay hindi nakikipag-isa sa iyo. Kung ikaw yung teacher at ang mga subordinate mo ay hindi nakikipag-isa sa iyo, naku, napakahirap ng grupong yan. Kung ikaw yung leader ng isang grupo, tapos yung iba salungat ng salungat sa iyo, hindi sumusunod sa iyo, napakahirap ata niya.
Hindi yan ang nais ng Diyos. Hindi yan ang puso ni David. Hindi yan ang puso ng ating Panginoon. Ang puso ng ating Panginoon, magkakaisa ang bawat mananampalataya. Ang puso ni David, magkakaisa, hallelujah, ang mga kapatiran. And everybody say amen. Amen. Ang tanong, tayo ba ay nakikisa sa ating kapatid? O baka naman mga kapatid, hallelujah, tuwing linggo ay may iniiwasan ka isang kapatid. O may iniiwasan ka isang kaibigan, o isang mananampalataya. Nawa, hindi mangyari yan dito mga kapatid. Dapat ang ating puso ay paralel sa puso ng Panginoon, paralel sa puso ni David. Hallelujah, na may pagkakaisa sa mga mananampalataya. Kapag nalulungkot yung isa dahil may karamdaman, makikilungkot tayo sa kanya. Ngunit kapag siya naman ay nagtagumpay at masaya, magiging masaya din tayo para sa kanya. Weep with them that weep, and rejoice with them that do rejoice. Kung may malungkot, huwag mo naman tawanan. Kung may masaya, masaya ka sa. And everybody say amen. Amen. So unang kategory mga kapatid, una, mahal ng puso ni David. Puno ang puso ni David ng salita ng Diyos. Pangalawa, ano mga kapatid? Ang puso ni David ay laging nananalangin. Pangatlo, ano mga kapatid? Ang puso ni David ay laging nagpupuri. Pangapat mga kapatid, hallelujah, ang puso ni David ay nagmamahal sa pagkakaisa. Panglima mga kapatid, David hate every false way. Kinakasuklaman ni David ang maling kaparaanan. Kinakasuklaman ni David ang hindi matuwid na paraan. Kinakasuklaman ni David ang hindi totoo. Psalms 119, 104, I hate every false way. Kinakasuklaman ko ang hindi tamang kaparaanan. Mga kapatid, sa tindahan, huwag sana magiging maling kaparaanan ang mga timbangan. Walang tiwala ang ating gobyerno sa mga mamamayan. Bakit? Naglalagay ng timbangang bayan. Diba? Dahil kung may tiwala ang ating gobyerno, mga kapatid, sa mga nagtitinda, niwala ng timbangang bayan. Pero walang tiwala mga kapatid dahil ang mga nagtitinda, karamihan ay mandaraya. 1 kilo ulam ng 2 guhit. Kung 10 kilo yan, hindi, 10 guhit ang nawawala. Sabi ni David, my heart, I hate every false way. Mga kapatid, sa ating kapanahonan, maraming mandaraya. Mandaraya, mga kapatid, kahit na sa mga nagtatrabaho, mandaraya sa oras. Amen! Amen. Mandaraya sa oras, mandaraya sa sukli, lalo-lalo na yung mga konduktor, minsan, kalimutan lang ang sukli mo. Sir, mamaya na wala pang barya, pero ang dami niyang barya. Hanggang sa makababa ka na lang, nakalimutan mo na kunin yung sukli mo. David said, I hate every false way. Yan po ang puso ni David. Hallelujah. Ganon din ang ating Panginoon. He hate false way. Sabi niya sa mga Pariseo, kayo mga Pariseo, mga mandarambong kayo, para kayong mga puting nitso na ang loob ay puro bulok na mga buto. Jesus also hate false way. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ayaw niya ng hindi matuwid na landas. Ayaw niya ng baluktot na daan. Ayaw niya ng hindi just. Gusto niya laging makatuwiran. And everybody say amen. Ang tanong, ang ating puso ba ay paralel sa puso ng Panginoon? Ang ating puso ba ay paralel sa puso ni David? Do we hate every false way? Mga kapatid, marami kang maririnig. No, mas malabang pa ang masamang balita everyday kaysa sa mabuting balita. Makinig ka sa radyo, manood ka ng TV, magbasa ka sa dyaryo, mga kapatid, mas malabang ang masamang balita kaysa sa mabuting balita. And everybody say amen. Amen. Hallelujah. Our hearts must be in accordance with the heart of God. Dapat ang ating puso ay sasang-ayon sa puso ng Diyos. Una, mga kapatid, let our hearts be filled with the Word of God. Pangalawa, mga kapatid, let our hearts be prayerful. Pangatlo, mga kapatid, let our hearts be full of praises for the glory of God. Pang-apat, let our hearts love unity.
fellowship. Sunod mga kapatid, let our hearts hate errors, hate false way, hate yung hindi makatwiran ng mga kapatid. For our hearts, mga kapatid, to be in accordance with the will of God, with the heart of God, ang mga bagay na ito ay panatilihin po natin sa ating mga puso. At kung inaakala mo na ang puso mo ay hindi sang-ayon sa mga bagay ng Diyos, hindi yan puso ng Diyos. Baguhin mo, let your minds be renewed. Let your mind be transformed. Ang sabi po ng Biblia, hallelujah, I beseech you therefore, brethren, Romans chapter 12, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Now, what is the purpose of transformation? What is the purpose of renewing the mind? Sabi dyan, that we may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ang sabi mga kapatid ni Paul kay David, tungkol kay David, he is the man after God's own heart, mga kapatid, which shall fulfill all my will. So, ang transformation ng ating mind, ang transformation na mangyayari sa atin mga kapatid, upang mapatunayan natin, hallelujah, ang kalooban ng Diyos sa buhay. Amen. And everybody say amen. Amen. Hindi nais ng Diyos na tayo'y mapahamak. Hindi nais ng Panginoon na tayo'y maliligaw ng landas. Hindi nais ng Panginoon ang ating puso ay hindi magiging mapanalagining puso. Hindi nais ng Panginoon ang ating puso ay hindi nagkakaisa. Hindi nais ng Panginoon ang ating puso ay hindi nagpapasalamat sa Diyos. Hindi nais ng Panginoon na mamahalin natin ang baluktot at hindi matuwid na landas. Kung hindi ang puso ng Panginoon ay puso na puno ng salita ng Diyos, ay puso na puno ng pagpapasalamat, ay puso na puno ng panalangin, ay puso na puno ng pagpupuri, ay puso na nagmamahal ng katwiran, ay puso na nagmamahal ng pagkakaisa, ay puso na nag-hate ng kasalanan. Ganyan ba ang puso mo sa umagang ito? Ganyan ba ang puso natin sa umagang ito? Ang sabi ng Biblia, Jeremiah chapter number 17 and verse 10, that the heart is deceitful above all things. Nobody and desperately wicked, and nobody knows the heart. At sabi ng Panginoon, but I, the Lord, search the heart of man. Hindi ko po alam kung ano nilalaman ng inyong puso. Hindi ko po alam kung ano ang kalooban ninyo. Ngunit mga kapatid, ang nais natin na ang ating puso ay sasang-ayon sa puso ninyo. Suriin po natin ang ating puso. At kung may nakita tayong hindi maganda, sabihin mo pa sa Panginoon, Panginoon, suriin mo ako. Try me, O Lord, and let my heart be according to your heart. Tayo po lahat ay tatayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So umagang ito mga kapatid, isa lang ang tinagurian sa Biblia na tao na ang kanyang puso ay ayon sa puso ng Diyos. Kulang iba kung hindi si David. But then mga kapatid, kung nagawa ni David ang mga bagay na ito, kung ang kanyang puso ay naituwid niya sa harapan ng Diyos, hallelujah, pwede din natin sasabihin kasama ni David, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence. Take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Sa oras na ito, mga kapatid, minsan pa, suriin natin ang ating puso. Panginoon, ang puso ko ba ay ayon sa puso mo? At kung hindi, Panginoon, hallelujah, renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Oh. Minsan pa mga kapatid, bibigyan ko ang bawat isa sa